Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamaman. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Suras sa kanyang programa Batikos, Gulpe de Gulat. Okay, isang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Martes, buwan ng Oktubre, pecha 3, taon 2023. Alas 2 hanggang alas 3 po tayo rito sa ating programang Gulpe de Gulat. Dito po sa Kakampi Online, sa kapisanan ng mga kamag-anak ng mga manggagawang migranting Pilipino Incorporated. At siyempre, shout out sa ating mga buhay na bayani, ang ating mga nagbibigay buhay sa ating bansa sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay ng mga dolyar na ipinapasok ito sa ating bansa. Ako bayan, siyempre shoutout kay RB at siyempre kay Ma'am Pe Pineda Nicodemus, ang aming spokesperson na Kakampi Online. Ako bayan ko, no? Medyo ilang kembot na lang. So, magbabago na ang mukha ng barangay. Ha? Yung mga gusto nyo palitan, pwedeng palitan. Yung gusto nyo pong mamalagi sa barangay, pwedeng mamalagi. Basta sinasabi nga, ito po'y nakakatulong, nakakaganap ng maayos sa ating barangayan. Alam nyo mga kababayan, no? Ito, ilang taon din pong ikangay binantayan, inantay ng ating mga kababayan, matapos ang pagkarami-raming diskusyon. Yung marami pong mga, tinitingnan ko kasi share ko sana, kung nakaano tayo rito sa live, Okay, sige. Tignan naman yan. Matagal pong inantay ng ating mga kababayan itong darating na barangay at SK election. RV, medyo naririnig tayo rito sa narinig yung audio dyan sa loob. Nadidinig sa labas. Okay, sige mga kababayan, sabi nga po matagal itong inantay ng ating mga kababayan na magkaroon ng katuparan ang pagbabago ng mukha ng barangay. Hindi kontrolado ng kung sino-sinong politiko. May panawagan nga po ang COMELEC, non-partisan daw ang barangay, Sos Mariones. Masusunod ba yan ng partisan na yan? Ha? Alam naman natin mga politiko, bumabata yan, nag-aalaga ng mga barangay official. Kasi yan po yung kanilang makinarya, yung yung barangay. Yan yung kanilang, kumbaga sa armas para makapag-organisa, makapaglaga, makapagganap. Yung barangay ang ginagamit nila. Yan yung kanilang political struktura baga, Kaya sabi po ng COMELEC na non-partisan daw ang barangay. Ibig sabihin, ito ng mga politiko hindi dapat mangialam sa eleksyon ng barangay at SK eleksyon. Sabi ko nga hindi nga. Tinanong ko po yan sa aming forum diyan po sa Harbor View, sa Manila City Hall Reporters Association forum diyan sa Harbor View. Tinanong ko ito kay Congressman Benny Abante ng 1st District, Kasi nabanggit po yung barangay at SK election. In-apply ko po naman yung sinabi ng COMELEC, ng Commission on Election. Ngayon daw mga kandidato o yung mga politiko na nakaupo ngayon, dapat daw po hindi nakikialam yan sa eleksyon ng barangay. Kasi imbis nakakatulong,
nakakagulo. Ganun po yun. Bawal daw po yun. Kaya tinanong ko kay, ano po yan kay Congressman Abante, ang sagot niya, talaga naman yan partisan yan. Pero hindi maiwasan, meron talaga mga politikong nakikialam, nangingialam pagdating ng eleksyon ng barangay. Kumbaga sa may sinusuportahan sila, no? Siyempre kapag sinabi mong sinusuportahan, ayan, magbibigay ng kung ano-ano yan. Magbibigay ng mga t-shirt, di ba? Magbibigay ng mga pang-giveaways. Ayan, mga kababayan. At siyempre, meron din pong meron din pong financial assistance. Ewan ko rito kay Cooper Kahulugan. Kung nabigyan na ito ng financial assistance ng mga kandidato. No? Kandidato kasi itong si Cooper. Marami po nakikita. Dito lang sa Tondo meron po namimigay yung politiko. Pero hindi natin banggitin, no? Kasi hindi naman aamin yun. Hindi naman magsasabi, uy, tumutulong ako sa mga kakandidato. Kasi alam po niyang bawal, pero ginagawa niya, no? Pero hindi po maiwasan yun. Pero ang importante, mga kababayan, huwag dumitende doon sa endorso ng mga politiko. No? Dumitende tayo sa mga botante, sa mga boboto, kung sino yung dapat at karapat dapat. No? Vote wisely. Yan ang sinasabi. Bumoto kayo ng may talino. Bumoto kayo na mayroong pagka-wais, sabi nga. No? Mga kababayan, huwag tayong magpamarka. No, kung mo binayaran, bakit kasi yung kapag binenta mo yung boto mo, no? Ang laking malaki yung parang nawalan ka ng karangalan kapag binenta mo yung boto mo, no? Bumoboto ka dahil binebenta mo yung boto mo. Tsaka bawal. Sabi po ng COMELEC, yung bibili at magbibili ng boto, may kaso po yun kapag nahuli. No? Ito po, meron na po yung mga premature campaigning. No? Meron na po silang pinadalan na kung saan yung mga kumakandidato nang wala pang sa takdang araw, panahon at oras. Kasi ang kampanya po sa darating na October 16, no? Hanggang 21 kung hindi ako nagkakamali. Ayan, pero iba matitigas ang ulo. Karamihan SK ang nadali. Siguro po dahil sabik, ayun, bayan. Di bali sana kung disqualification lang Meron pong kaso Pwede ka makulong No? Yun po yung parting nakakalungkot. Hindi ka lang mawawala ng karapatan kasi kaakibat ng parusa. Yung pong kapag ikaw ay grounded na dito sa eleksyon na to, disqualified ka na at napatunayan yung kasong yun, no? Hindi ka na makakaboto at hindi ka na pwedeng iboto. Aadisan ka na ng karapatan. Ganun pala yun, no? Tapos may kulong. Kaya siguro magandang gawin natin na lang, hintayin nyo lamang po yung takdang oras ng kampanyahan bago kayo mangampanya. No? Huwag kayo masyadong magmadali. Dahil kayo darating din yun. No? Darating din kayo sa takdang araw, panahon. Medyo share po natin para makapanood yung mga suki natin tagapakinig dito sa programa natin Gulpid de Gulat Kakampi Online. Ayan, i-share lang natin para lahat pwedeng mag-share sa mga gusto nilang pag-usapan natin, lalo na ngayon mga kababayan. Ang dami-dami ngayon pong issue, balita. Sabi nga mga kababayan, aralin natin, no?
Aralin po natin itong eleksyon sa barangay. Tapos, mga kababayan, sabi nga ilang kembot na lang. Pero bago dumating yung kembot, no, eleksyon muna. Tsaka ang eleksyon, mga kababayan, October 30. Tapos, undas, hindi ba? Meron pong undas Yung pong Todos dos Santos. Paano kaya yung mga pupunta ng probinsya? Tapos boboto rin sa Maynila. Hindi makakaboto yun. No? O kaya, yung mga, paano ba yun? Yung pupunta sa sementeryo, minsan advance silang pumupunta. Minsan po, bisperas po sila pumupunta para hindi po siksikan sa sementeryo. Paano kaya yun? Eleksyon. Ano, ipupuspon muna yung undas? Eleksyon muna? O ipupuspon muna yung eleksyon? Undas muna. Mukhang hindi inaral po ng COMELEC yun, no? Dahil kinabukasan po, Todos dos Santos, Oh. Siguro po ba yan, palagay ko nung sana, no? Maraming bumoto. Yung iba baka tama rin, Magpunta ng sementeryo, doon bumoto. Binabati natin si RB Supnet. Tapos, siyempre po, si Cooper Kaulugan, si Ma'am Esther de Guzman, Malaki Mampe, Pineda Nicodemus. Yun po yun, no? Hindi inaral. Ay, nako mga kababayan. Paano kaya yun? No? Sementeryo ka bumoto. No? Tapos, bawal nga pala, sabi ng COMELEC, bawal daw po yung mga giveaways. Pag nakahuli ka ron, yari ka. Ha? Bawal daw po yung bowler, bawal ang sombrero, bawal ang t-shirt, bawal ang pamaypay, bawal ang mugs. Bibigay mo na lang kandila. Di ba? Kandila, dadali pa sa sementeryo, napakinabangan. Ganun din po, may value din yun. Bawal yun. No? Walang malinaw kasi kautusan ng COMELEC kung anong bawal at hindi bawal. Basta sinasabi, yung pong gastos ng mga kandidato, 5 piso lang. 5 piso kada botante. No? Kaya po yun, medyo ikangay masalimbot yun. Paano umadali ka? Naalala ko pa, ang nasirang congressman ng 2nd District ng Maynila. Si dating congressman Juan Ponce, really, si Nestor Ponce. Kumpare ko yun, yung congressman na yun panahon ng eleksyon, no? Last day ng kampanyahan no? Merong lumapit, kaya mag-ingat-ingat po yung mga kandidato, baka madali kayo nitong ganitong hindi nyo man intention na mamili o bumili, intention nyo makatulong, baka magaya po kayo kay Congressman Nestor Ponce. Na kung saan, nangangampanya po ito, no? Nung ito'y nabubuhay, siya nakaupo na siya, re-elect na po siya, no? Ngayon, may lumapit sa kanya na humingi ng abuloy. May patay naman talaga. May patay. So, iniisip niya, abuloy no? Abuloy wala naman siyang masamang intensyon kundi makatulong. Dumukot siya ng pera, binigyan niya yung hiningi ng kasi may dala naman pong death certificate. Binigyan niya ng pera. Ayun, nakuha na siya ng litrato. Tapos pinadala sa COMELEC. Sabi nga mga kababayan, 3 days o ilang araw na lang kampanyan, hindi na siya naka-apila. No, hindi na siya naka-apila, dahil automatic po mayroon kaagad na disqualification yun yun naman po, bago ibaba yung disqualification, pinag-aaralan, makaka-apila hindi na po naka-apila. Dahil election, 4 days na lang yata, 5 days election na. Pinamalita ang kalaban niya. Kalaban niya ron, si dating nasirang Congressman Jim Lopez, yung nakalaban niya. Pagdating sa eleksyon, wais yung yung congressman na yun, si Jim Lopez. Pinalmalita, disqualified siya. Hindi pa naman disqualified. Inaaral pa sa COMELEC. Ang problema, hindi nga naka-apila, pinamalita ang disqualification. Kaya yun, daglag. Talo.
O eto po mga kababayan, itong sinasabi nga pong pagbabawal ng COMELEC, ang sabi ng COMELEC, hindi siya kalaban niyo eh. Hindi sila kasi hindi naman nila mababantayan eh. Kahit magreklamo ka na magreklamo, oh, tatanggapin lang yung reklamo mo pero yung kanilang aksyon, medyo matagal pa yung pag-aaralan pa nila. Ang kalaban mo, yung kalaban mong kandidato. Kapag nakitang namimigay ka ng anumang bagay na ipinagbabawal ng COMELEC at nakuhanan ka ng litrato, ipinadala sa COMELEC, tapos kang bata ka. No? Tapos kang bata ka. Oh. Buti kung ma-absuelto ka eh. Buti kung walang sabi ko nga, kung walang kaso. Eh kung may kaso, bukod sa disqualification, may tulong. Eh patay kang bata ka. Doon ka madadali. Ayan, nanonood sa atin ang magiting na leader ng Tondo. Ayan, na GA4 PM Incorporated. Si President Romeo De Leon. Ayan, nanonood sa atin. Shoutout. Pakibahagi kayo. Ito sa ating pinag-uusapan, lalo na po itong eleksyon, no? Kaya gaya nga na sinasabi ko, balikan ko lamang, ang sinasabi ng COMELEC, ayon din po sa tanong ko kay Congressman Abante, bawal ba ang mga politiko na mga nakikialam, tumutulong, ano pa ba, nagmamaniobra sa eleksyon ng mga opisyal ng barangay like chairman, kagawad, SK, bawal ba? Eh sinasabi po ng COMELEC, bawal. Pero sinasabi naman po ni Congressman Abante, mahirap na pong mapigil dun. Nasa kaya aksyon ng COMELEC? At sino magrereklamo? Ayan. Meron nga ang kilala, mukhang nag-aantay lang. No? Hindi ko nalang babanggitin yung pangalan. Na nag-aantay lang na makakita ng ebidensya, makakuha ng ebidensya. Dahil meron pong politiko na namumudmud na po ngayon, namimigay na sa kanilang mga binabatang mga opisyal ng barangay. No? Hindi ko na po babanggitin kung sino yun kasi pwede naman pong pagkaila. Mas mabuti na po yung nag-iingat. No? Kesa po madali. Tagal-tagal niyo pong inintay ang eleksyon ng barangay tapos mag-disqualified lang kayo. Buti nga kung disqualification lang. Kung makulong pa kayo. No? Siyempre, pag may kulong, may multa. Di ba? Hirap nun, di ba? Ang hindi ko natanong kay Congressman Abante, yung tungkol sa BIR No? Na kung saan, na-windang yung mga kakandidato Hindi mo, kailangan mo pa pala mag-apply sa BIR. Magbabayad ka ng 500 piso para makatakbo ka sa baranggayan eleksyon. Buti na lang, hinold, no? Hinold ng Korte Suprema. Nalimutan kong itanong yun para magkaroon ng talagang period, may kasagutan. Di bali po ba yan? Marami pa ng panahon. No? At siya nga pala, no? Singit ko na rin ng mga napag-usapan ng panahon na kung saan yung nagaganap yung forum Congressman Benny Abante. Magandang balita po ito para sa mga senior citizen. Kapag ito'y na-pursue, na itulak, naging batas, mga kababayan, malaking bagay po ito sa senior citizen. No? Yung magsisi-70 anyos. Di ba meron na tayong 20% discount pagtungtong mo ng 60? May 20% discount ka sa pagkain, gamot, pamasahe. Pero ito may karagdagan kapag naipustura po yung Senior Citizen Act tungkol po sa mga diskwento, benepisyo ng mga senior citizen. Maganda ito. Shout out kay paring Rene Tinoco tsaka Pikabalikat Nick de la Cruz. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Congressman Abante, kasi napag-usapan yung confidential fund Pero dito muna tayo pupunta. Dito sa mga panukala ni Congressman Abante. Sabi niya kasi, yung pong 100,000 para sa 100 years old na centenarian, no? Hindi na raw po malalaman ng senior yun na siya may 100,000. No? Baka pag-awayan pa raw yun ng mga kamag-anak. Tama naman po yun. Totoo yun, di ba?
Minsan yung 100,000 hindi alam ng senior na meron siya 100,000. Ito yung magandang panukala. Sinasabi ni Congressman Abante, ito kanyang panukalang batas para sa senior citizen. Yung 70 years old, no, tatanggap po ng 70 mil. Yun ang maganda, di ba? Pagdating mo ng 70 70,000. Pagdating po ng 80 mil o 80,000. Pag na 90,000. No? Meron siyang division na makukuha bawat edad. Pero 10 years yung yung dagdag sa edad ng tao Pero start po yan 70,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000. Ito huli, 1,000,000. 101 years old. Kaya nag-uusap kami nila Rene Pinoco, nila pare Rene, nila Dick. Ako, 70 na ako no? 70 na po yung mga yun Makakakuha na po sila kung magiging isang batas na po yun. Sana suportahan ng Kongreso, no? Malaking bagay po yun. Shout out kay Masara Mabini Ipit, no? Isang masipag na opisyal ng barangay din po ito, no? Ngayon mga kababayan, dapat suportahan ng Kongreso. No? Para sa akin, no? Para makita mo talaga kung saan napupunta ang pera. Ang laking pera po ang nawawala Nawawaldas, namamagic. Kung saan lang napupunta, kung saan bulsa, na nasyusyup. No? Lalo na yung usapin ng confidential fund na yan. Anak ng Tokneneng, bayan kong Pilipinas. No? Yan po, walang matibay na pangahawakan Kahit meron pang cover report, no? Ang masakit, pwedeng iligaw Kasi hindi mo pwedeng tanungin Kasi confidential nga Hindi ba? Kahit na i-audit mo yan bayan ko, hindi mo rin siya pwedeng tanungin kung saan napunta. Hindi ba kung paano ginastos? Kaya tama po yun, no? Ilagay sa kapakipakinabang na pagkakagastusan. No? Lalo na yung mga senior na yan. Tuntua ang mga senior niya kapag naging batas yan. 70, 80, 90, 100, tapos hanggang 101. Malaking bagay po yan. Hindi gaya na pong confidential fund yan ni Inday Sara. 2016 hanggang 2022, nakulamin. Bilyon ang naubos, hindi mo alam kung saan napunta. Pero mamaya natin pag-usapan yun. Dito tayo muna sa mga dapat puntahan ng perang ikangay nawawaldas, nakukurakot, nananakaw, nakukupit. No? Tanong nga ni paring Andy rito sa sa confidential pa yan ba parang anino ng pork barrel. Yung sinasabi niya ni paring Andy kay Congressman Abante, ito ba parang bagong muka ng PIDAP itong confidential fund, no? Kaya nga yung pinag-uusapan ko medyo masalimuot no? Kaya hihimay-himayin mo Pero dito muna tayo pumunta dito sa usapin na kung saan makikinabang ang mga senior citizen, no? Sana ayan ay maipostura. Sana yan ay mapakinabangan para makakuha si Chinoy. Si Chinoy pagdating talaga pag nagdating na 70 yan. May 70 million, di ba? Katulad ng living food. Kapag naging 70, may 70,000 ka, di ba? Pataas Yun ang maganda. Ay, naku, bayang ko. No? Sana maipostura. Balikan po natin ang election po at 30. Tapos, kinabukasan undas. Meron pong bispiras ng undas. May undas, anak ng kamote. Paano kaya ito mga kababayan? Paano ba ito mga kagawad, mga chairman, mga SK, saan kayo mga ngampanya? Kasi,
October 19 to 21. Diba? Paano kaya kampanya gagawin? Pupunta ng sementeryo. No? Paano kayang makakaboto ang mga boboto? Kasi matay kong isipin, mga babayan, yung iba po, uuwi ng probinsya para dumalaw sa kanilang mga minamahal sa buhay. No? Na yumao. Iba sa probinsya naroon. Iba naman yung nasa probinsya, luluwas po ng Maynila yan. Dito, pupunta sa sementeryo. Paano makakaboto? hindi kayo makabawas ng boto itong mga botante. No? Tapos bayan. Ang pagkaalam ko po, after nung eleksyon, ilang araw lang, effective na yung yung panunungkulan mo sa barangay. 'Di ba? Kasi pagkakaalam ko, hanggang November pa hindi pala October o November. Isang linggo lang yata ka na. Nasa yung term of office mo na. No? Yun ang pagkakaalam ko paki-correct na lang kung mali. Kasi pagtapos yata po ng eleksyon, bilang na ng ilang araw, ayan, magsusumpa ka na. No? Bilang nanalong opisyal ng barangay. Ganun pa man ba yan? Saan nyo munang magsilbi sa barangay? Halo-halo kasi mga lumalabas Yung iba natututo ng umiti, natututo ng bumate, natututo na ng nakaalala sa kanilang mga botante. Ayun muna po. Okay, sige, bayan ko. Pag nakahapon, sa DWAD, ang naka-board sila, si Pareng June, Kabanyog, saka si Engineer Medina. Ang pinag-uusapan nila po, yung nalalapit na Pasko. Hindi nila pinag-uusapan yung eleksyon ng barangay Pasko. Naalala ko rin po mula rito sa Kakampi. Huwag po tayong maging magastos. No? Tapos po yung bang pera ilagay daw po sa tamang paglalagyan. Sabi, huwag ka maging magastos, hindi naman kailangan. Yung meron pa 3-day sale sa mga department store, bibili ka, na hindi naman kailangan, gusto mo lang makuha yung malaking discount na hindi naman kailangan. Mas maganda raw po yung pera nyo ilagay nyo sa negosyo. Tama po yun. No? Aga ng Pasko para sa kanila. Ngayon mga babayan, dito na tayo pumunta. Pero bago tayo pumunta rito sa pondong pinagkakaguluhan ngayon, napanood niyo ba si Tata Robin? Si Senator Robin Padilla. Ito sinasabi natin na simbang gabi, December 16. Di ba? Ang simbang gabi, December 16. Ito si Tata Robin Hood. Ayun, nagpakalembang na. Nag-viral Habang siya'y nagbubuliyo, habang siya'y bumobola, lumabas po sa screen Nag-online pala yung asawa nito, si Mariel. No? Lumabas sa screen yung kanya kampana, kakanaka na, kitang-kita po siya. Kitang-kita sa video Senador po yan, bayan Senador. Kaya nga sabi ng iba, ano ba klase po nangyari sa atin? Bakit ito mga nanunungkulan sa gobyerno? Naturingan kagalang-galang, hindi mo maigagalang. Kasi yung kanyang kampana, kumana ka na kita di ba? Bayan sa bagay, sabi ko nga nasa taong pagboto ng tama Hindi ka dapat bumoto ng may tama no? Dapat marunong tayong kumilatis nating iboboto. Ang dami kasi issue kay Tata Robin Dadagdag pa itong kampana, nakakanaka na. Di ba, ang dami niya issue dyan sa West Philippine Sea na kung saan talagang binabangga niya yung talagang may alam sa usapin ng West Philippine Sea.
Binabangga nito hindi basta kamote. Mga opisyal ng gobyerno at mayroon pong karanasan na malawak na karanasan pagdating sa usapin ng karagatan sa ating teritoryo. Isipin mo, babanggain mo isang profesor, batong bakal, alak ng kulano. Ayan, sabi na ni President Romeo de Leon, sabi nga walang kaso kung walang reklamo. Yun po yung sinasabi natin, yung mga bumibili ng boto. Ayan, mas mabilis kung verified complaint. Tama yun, no? Tapos, mag-execute ng complaint affidavit ang isang individual na may personal knowledge, may physical evidence gaya ng mga basahin natin, mahaba to. Babasahin ko to. Ang sinasabi niya po rito, sabi nga walang kaso kung walang reklamo. Tama po yun. Ano pa paano po uusad ang kaso kung walang magre-reklamo? Baka puro ingay lang, di ba? Baka puro wento lang, baka puro dada lang, tapos walang aksyon. Tama po ito, no? Mas mabilis kung verified complaints o mag-execute ng complaint affidavit ang isang individual na may personal knowledge, may physical evidence gaya ng mga litrato, video, na magpapatunay na mayroong probable cause para maidakit agad for preliminary hearing, na mapadalan agad ng show cause letter yung respondent of the complaints. Ang bawat picture po might be an instrument of change. Tapos, kailangan talagang masampahan. Tama po yun, no? Kasi wala po nasasampahan. Yung nakaraan lamang pong local and national election, di ba, presidential election, ang daming complaints, ang daming talagang kita mo ng dayaan. Ang sinasabi, bakit? May ebidensya ka ba? Bakit? May complainant ba? Ayun no? Paano kaya po postura to? Romeo de Leon, no? Tapos, kailangan talagang masampahan ng complaints o petition for disqualification dahil sa pambabastos o di pagsunod sa tapat na kampanya ng COMELEC for clean, fair, and honest election. Ngayon ang posibleng maging basihan sa 2025 national and local election at barangay SK 2025 election. Malinaw po sa COMELEC resolution 10946 under the section 18 ng Omnibus Election ng Local Government Code. Sana wag iboto ang mga kandidato na hindi marunong sumunod sa mga batas ng Pilipinas at ang tamang basihan ng pagpili ay performance. Tama yun. May nagagawa na maging ito man elected civilians at may integridad para mamuno sa barangay. Ang tanong ka, Rome, may kilala tayo. May pera lang. Chairman na. Di ba? May pera lang. Marami lang kamag-anak. Marami lang flying voters. Kahit kamote yun, bayan. Nako. Chairman na, kagawad pa. Dito nyo dito lang, only in the Philippines. Dito susundan ko lang sinasabi ni Caro de Leon. Saan ka nakakita? Kapitan. Kasalukuyang nanungkula ng kapitan. Natapos ang kanyang term bilang kapitan. Ano gagawin naman po? Bababa. Tatakbo naman po kagawad. Di ba? Meron naman po, palit-palitan lang. Pagkatapos ni tatay, si nanay naman ang tatakbong chairman. Pagkatapos ni nanay, ayaw ni tatay, si anak naman ang patatakbuhin bilang chairman. Tapos si chairman, magpapa-under sa anak niyang magiging chairman, siya ay magkakagawad. Only in the Philippines yan. Ito po yung walang kabusugan. Di ba? Lalo na yung mayroong mga pinoproteksyonan pong interest. Mayroong mga pinoproteksyon ng negosyo. Kita niyo po yung mga nasa gobyerno natin yan, bayan. Kaya nga po yung pinapanood ko po yung magaling na senador natin, no? Ang pangalan nito, nalimutan ko. Ang sabi niya noong panahon nila na senador, talaga ang labanan, tagisan ng talino.
paduguan ng ilong pagdating sa batas, pagdating sa ikangay Inglisan diyan sa Senado. Diba? Si Karen Sagisag yata ito nagsabi. Noong po panahon po nila Tanyada. Nakaraan lang, di ba, si Senator Miriam Defensor Santiago. Hindi ba? Talaga naman yun yung maiboboto mo. Tanyada, Kalaw, Sagisag, Pople. Hindi ba? Tapos, Ginggona. Talaga naman kung wala kang itatapon ng mga senador. Pero ngayon, itong mga senador natin, maitatapon mo. Wala kang mapisil eh. Hindi ba? Kung hindi man talaga, walang, sabihin na natin yung paninindigan, wala eh. Karamihan kasi parang puppet. Parang inilagay ka lang dyan, sige, sususian kita kung ano sasabihin mo. Para si Robin Hood, walang sense pagdating sa sa batas. Walang alam. Tanggapin na po natin yun. Masakit man po yung sinasabi natin. Talagang walang alam. Hindi ba? Iniloklok, ginawa niyo pang number 1 senador. Di ba? Yung magagaling, nagaya nila Ginggona, nila Ople, nila Gordon, sino pa. Di ba? Tapos si Jokno, binasura yun. Colmenares, magagaling na lang dapat kukunin mga iboboto. Yung binoto niyo po ba, yung natatawa na lang tayo kapag halimbawa po pinanonood natin. Di ba? Wala tayong magawa kundi mabuisit lang. Sayang po yung boto eh. Kaya tama yung sinasabi ni Carol yun eh. Ano sabi ni Romeo? Dapat daw po. Pumili tayo ng mga karapat dapat. Hindi nga po yung performance. May nagawa na maging ito man ay elected, civilian leader at may integridad sa mamuno sa barangay. Bayan, sabi nga po nakakalungkot. Meron pong karapat dapat, tinatalo po ng mga, sabi nga never heard. Pero, hindi mo pwede sabihin never heard eh. Nananalo eh, di ba? Yung iba, gumagamit ng pera. Kaya nga, sabi nga po ng Cornel, masigli yung kanilang laban para sa vote buying. Nagkaroon pa nga sila ng satellite eh. Parang yun doon ka magreklamo. Matindi. Pero nakakalusapin, di ba? Tsaka siguro Romeo, itong Maynila, baguhin na po yung sistema ng barangayan. Kasi dito lamang po sa buong NCR, sa ilang 17 municipality, ito lang pong Maynila ang zone. Ang butante mo, 500. Meron pa nga, 300 lang. Hindi siya composed ng isang barangay, di ba? Sa local government code nakalagay, dapat ang butante po hindi bababa sa 2,000. Dito po sa Maynila, anak ng kamote. Ang litang barangay. Zona kung tawagin. Pag nagpas mo ng guhit, iba barangay. Kaya walang matibay na ordinansa o mga resolution na gagawa para implement. Kasi hati-hati, hindi mo malaman kung paano may patutupad. Ito, pagkakaalam ko, panahon pa ni dito at siyensa ito. Yung pag-merge ng barangay, yung pagpapalaki. Yun ang dapat. Ganon. Gaya po ng sa Quezon City, Makati, Las Piñas, Mandaluyong. Bukod tangi naman po itong Maynila ang lilitang barangay. Kaya hindi mo mailalabas ng isang mahusay na leader rito, isang mahusay na chairman. Siyempre kapag halimbawang malakihan na po yung botohan, ibig sabihin malaki na yung boboto, makakapili sila ng mga karapat dapat eh. Hindi kagaya po nitong malitang barangay, pag marami kang kamag-anak, pwede ka nang manalo. Di ba? Kapag may rami kang pera, ang daling bilhin ng mga botante mo. Mabibilang mo, ilang may botante dyan, 1,000. Sige. Makakuha lang ako ng 600 na boto. Bibili na lang ako ng 600 na boto. Hindi ba? Mananalo na ako. Yun lang po yung timbangan. Kaso nga po, wala pang 1,000 ang botante rito eh.
Meron pang anti-EPAL task force, anti-vote buying, anti-vote selling, premature campaign. Dami, no? Ang daming bawal, pero nangyayari po yan. Hindi mo alam kung paano ang sistema ng isang eleksyon. Ang dumi, di ba? Di ba tayo pwedeng dumaya doon sa ibang bansa? No? Kung kaya talaga pinaglalaban yung boto, no? Pinagpapatayan yung boto. Meron po sagrado yung boto nila. Dito bayan, hindi sagrado, binibenta eh. Kaya lang po bayan, damay po yung makikinang bumoboto. Kasi marami pong kamote, wag naman po magagalit. Mas maraming kamote kaysa sa mga makikinang bumoto. Di ba? Yung iba po bayan, ganito eh. Last 2 minutes kung bumoto eh. Bakit last 2 minutes? Kaya di naman mas magang bumoto, mas magaling, di ba? Hindi siksikan, hindi mainit. Madaling matatapos. Bumoto ka na maaga, kung saan ka pupunta, pwede. Hindi, bayan. Meron pong barangay talagang naghihintay po ng ultimo ora. Inaamoy-amoy nila kung sino po yung bibili ng boto. Ibinebenta po yung kanilang boto. Lalo ngayon, sabi ng Romelec, ang mahuhuling bumibili ng boto, may kaso, disqualified ba? Ang nagbebenta, may kaso, may kulong. Yung kung mahuhuli mo, sabi nga, parang Romeo de Leon, ang sinasabi natin, cash in hand. Yung kabilaan, nagbabayaran kayo. May iba na po eh. Meron na pong GCash eh. Paano mo huliin yung GCash na yun? Hindi ba? Yung mga dito magaling yung mga gumagawa ng hindi maganda. Lagi silang may palusot. Alam nila kung paano sila lulusot. Dito minaster po sa Pilipinas. Yung pong yung pandadaya. Hindi yung paggawa ng mabuti, hindi yung kwalifikasyon. No? Talo ng bobo ang matalino. Dahil si matalino, gagawin niya yung katalinoan niya. Yung bobo, wais. No? Hindi siya mananalo sa matalino. Ano gagawin niya? Bibili lang siya ng boto kapag marami kang pera, marami siyang pera. Ikaw, kandidato ka, marami kang pera. Alam mo yung kwalifikasyon mo. Alam mo yung kalidad mo. Hindi matatawaran. No? Parang insulto naman sa'yo na bibili ka ng boto. Di ba? Insulto yun eh. Ako sinasabi ko eh. Walang delikadesa yun eh. Boboto ka, kakandidato ka, tapos bibili ka ng boto. Ibig sabihin, maski na ikaw, wala kang tiwala sa sarili mong mananalo ka. Kasi kailangan mo magbigay eh, di ba? Kailangan mo bumili ng boto eh. Ibig sabihin, maski na ikaw, kandidato, wala ka rin tiwala sa sarili mo. Kasi bumibili ka ng boto. Yun po yung, di ba, yun yung parting, para bang, sa sarili mo. Hindi ka mananalo kung hindi mo bibilin yung boto mo. Wala kang tiwala. Wala kang karangalan. Pero bayan parang ganun na sistema ng eleksyon dito sa Pilipinas. Tignan nyo nga, sabi ko nga, nakaraan eleksyon. Ang dami-daming dapat nanalo, nakarapat dapat. Tignan nyo po yung mga nanalo. Huwag na kayo pumunta ng kamera dahil masyado yan, 300 pa congressman yan eh. Punta na lang kayo doon sa Senado, 24 lang yun. Malalaman niyo po kung sino hindi dapat iboto. No? Kung sino po yung mga karapat dapat iboto. Sabi ni Romeo de Leon. Kaya po kailangan makibahagi ang mamamayan, ang involvement of the community, maging proactive ang bawat isa. Lalo na sa isang Kristiyanong lipunan, tungkulin po natin ito. Huwag kayong umasa. Huwag kayong umasa na magsisilbi itong mga itong binotong nyo kung nabayaran kayo sa loob ng 3 taon. Kaya, see you soon after 3 years. Hindi, 2 years lang. 2 taon lang. Ang baranggayan eh. Tapos, 2025, eleksyon na naman.
O, tingnan niyo po yung mga kamote. Isa pa to, medyo talakayin natin, baka kadyutin lang natin ng konti. Nagkakagulo rin po dyan sa Senado, di ba? Budget hearing. O, ang COMELEC humingi po ng mataas na dagdag para sa eleksyon. Ano na to preparasyon. Budget 2024, ngayon, ang gagamitin pong pondo sa 2025. Tingnan niyo po ito, bayan. Last year, dapat nagkaroon ng eleksyon. Sinasabi na nga po na hindi dapat ipagpaliban ang eleksyon. Ito dahil nagkaloko-loko po yung eleksyon dahil Digong. Ngayon, baka hindi niyo kilala si Digong, si Duterte, confidential fund. Siya po yung pasimuno. No? Ngayon, mga kababayan, dapat may eleksyon na po tayo ng 2019. Last year, tama po. Dapat may eleksyon na tayo ng 2021. No? Ang nangyari, mga kababayan, ipinagpaliban. Siyempre, itong mga kamuting mga binoto nyo, like Richard Gomez, di ba? Sino pa ba itong nagpursige dyan sa Senado na ipagpaliban ng eleksyon, di ba? Andiyan sila Jingo Estrada. Andiyan halos majority po ng mga kamuting politiko, senador, congressman, ipinagpaliban po yung eleksyon ng barangay na sinasabi naman hindi dapat ipagpaliban dahil meron naman pondo, may budget. No? Ito mga kamuting senador, katulad ni Richard Gomez, ang kanyang katwiran, yung pondo, kulang sa pondo at galing sa pandemic ang bansa, kaya yung pondo para sa eleksyon, no, na ng pondo ng COMELEC, ililipat po. Ang sinasabi ng COMELEC, hindi pwedeng ilipat dahil ito'y nakalaan para sa eleksyon ng barangay at SK. At mayroon na silang nakalaang pondo. Pagkakaalam ko, nasa 8.5 billion yata yan. No? Nasa 8.5, hindi ako nagkakamali. No? Meron pong, nagpagawa na nga ng mga balote. No? Yung mga kailangan po, pati mga teacher, binayaran na, umarke na ng isang opisina. Ibig sabihin may pondo na, eleksyon na lang po. Ngayon bayan, pinagpilitan nito mga kamotes sa Senado na ipagpaliban yung eleksyon. Ang sabi ng COMELEC, ni George Garcia, no, ng COMELEC, kapag ipinagpaliban niya yung eleksyon ng barangay, hihingi kami ng karagdagang pondo. No? Hihingi kami ng karagdagang pondo dahil panibago na namang mga rikititos na gagawin. Kahit anong gawin ng COMELEC, hindi nila mapagsang-ayon. Di ba, ang komite ng eleksyon, si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos. Isa rin siyang dumut-dut na ipagpaliban Talaga nababoy po yung eleksyon ng barangay. Ngayon, mga babayan, napanood ko na kailan lang. May magaganap pong eleksyon taong 2025. Ang sinasabi ko nga kay Karom ni Digong, 2 taon lamang po ang manunungkulan ang mananalong opisyal ng barangay ngayong 2022. Sa 2025, eleksyon uli. Masasabay yan sa lokal at national. Maliban sa presidente at vice president, no? Hindi kasali, pero mga senador, congressman, mayor, gobernador, ayun po, Mayo po yun. So another po budget po yun, bayan, 2025. Tapos magkakaroon na naman ng eleksyon. Sinasabi, December 5 daw po, sa 2025, eleksyon ng barangay. Isipin mo, sabay yung eleksyon. Sa isang taon. Di ba? Napakalaking pera. Ang sinasabi ni Amy, nitong nakaraan pinanonood natin, masyado raw malaki. Sino ba nagpalaki? At sino sumalaula ng eleksyon? Hindi po ba? Dapat na wala tayong problema
Tsaka nababoy nga po, isipin nyo, 2 taon lang manunungkulan. Hindi nilang malaman nila kay pupuspon pa nila eleksyon. Kasi sinasabi nga, may balita nga raw, ipupuspon. Sabi ko, maliba, hindi na pwedeng ipagpaliban yan dahil dinesisyonan na ng Korte Suprema na hindi kailanman pwedeng ipagpaliban ng barangay at SK eleksyon. Maliban na lamang ang COMELEC ang magsasabi. Gusto nilang pigilin, gusto nilang gawin ipuspon, ganon ang magsasabi COMELEC. Hindi na kung sino po mga kamuting senador, kamuting congressman, hindi na po yun. No? Nagkaroon na po ng dyan, batas. Kaya hindi na po pwedeng salaulain kahit ang presidente. Wala nang kapangyarihan para ipagpaliban niya ang barangay at SK election. Maliban, kung mayroon po mga pangyayari na hindi inaasahan. Alam naman natin kung ano yung mga hindi inaasahang pangyayari. Biglang-bigla, magbago gobyerno, magkaroon ng kudeta, walang eleksyon. Hindi ba? Huwag naman mangyari, magkaroon ng malaking sakuna. Pwede yun. Pero sasabihin mo, maglilipat ka lang ng pondo, walang pondo, hindi na po uso yun. Piniryuda na ng Korte Suprema yun. Kaya ngayon nagkaroon na nga po ng ngipin sa pamamagitan ni Romeo Macalintal. Ito yung nakipaglaban sa sa usapin ng barangay. Ito si Romeo Macalintal. Sabi ni Sara Mabini-Ibit, mahirap pasukan yung vote buying lalo kung hindi magsasalita ang binili. Tama nga po yun Kaya nga po paano mo huhulihin? Hindi ba? Maliban na lang kung talagang ikaw, malinis ang puso mo, malinis ang konsyensya mo. Halimbawa, binili ang boto mo sa pamamagitan ng GCash, binili ni kamuting kagawad, kamuting chairman, likunan mo ng litrato, di ba? Nakatunan na binili yung boto mo. Pwede yun, di ba? Lumalabas yung pangalan po ng bumibili. Pero sino naman kamote yung Siguro, sabi nga bilang na lang sa daliri yun. At kung ako naman yung bibili, bakit ko bibilin? Yung taong magpapahamak sa akin. Dalawang klase po ang mga mandruga sa eleksyon. Ito po. Pagdating po ng hating gabi ba yan? Sipin niyo po hating gabi. May rapist. Usong-uso yan, mga babae. Ewan ko kung nangyayari sa yung barangay ito. Merong mga kandidatong chairman. Para magnanakaw yan. Akit bahay. May dalang supot. May dalang mga groceries na pamimigay. Plus meron pong pera. Diba? Tapos may kasama na pong balota yon. At ito pangalan ko. Ito iboboto mo. Ito lineup ko. Diba? Ito barangay. Sabi nga, ito yata pinakamagulo. Inasabi naman po ng COMELEC pinakamagulong eleksyon, barangay at SK. Kaya nga po, di ba, nagmuho Kaya nga sabi ko sobrang gulo talaga ng eleksyon ng Pilipinas. Magulo pa sa national at local eleksyon. Bakit? Sipin niyo po, para may gera, para yung eleksyon gagawin sa West Philippine Sea. Bakit? Nagtandem, nagmowa ang Department of National Defense at saka AFP para lamang tumutok sa eleksyon ng barangay at SK. Isipin niyo po yan, bayang ko. Tandem ang Department of National Defense. Yung defense ba yan, lumalaban niya sa mga komunista, di ba? Terorista, kalaban ng Estado, mas ginang army. Hindi ba? Isipin nyo, nag-join force to, nagsama, para lang bantayan yung eleksyon ng barangay at SK. Nadali kami ng ganyan, Kuya Jun Azures. Paano yung may dalang groceries. Totoo po yun, maski na ngayon. Kaya nga sabi sa akin ng aralan, radyo meron bang kay Maya? Alam ko, stop lahat. Pati yata yan tupad. Stop yan, lahat ng mga, pati yata yung project ng barangay Pero iba na, na-advance na po yun.
Oh, stop yung mga ano, kasi baka magamit daw. Oh, magamit po sa eleksyon. No, yung mga pamimigay, maski na yung, di ba, meron po sa barangay namimigay ng gamot, di ba, sa health nila, lalo na yung mga nangingi ng maintenance. Di ka pwede mamigay ngayon. Kaya kinukonsider na vote buying yun. Meron ganun pa man, meron tayong nakikita. Mga nakaupong mga opisyal ng barangay. Diba? Alam nating bawal, eleksyon. Diba? Namimigay po. O kunsari, kami yung kasalukuyang chairman at kagawad eh. O, diba? Hindi na ako magtuturo ha. O, palagay ko naman po, nakikita-kita nyo yung mga inyong mga dating tatamad-tamad na opisyal ng barangay, sisipag. Ba? Kung ano na pinamimigay po. Oh. Hindi tayo dapat magtaka. Nagagamit nila yung katungkulan nila. Meron nga, text lang sa akin, kachat-chat lang. Yung kung ano, yung service nila, yung ambulansya, yung rescue, may mukha po ng chairman yun. Eh sabi ko, bawal yun eh. Di ba? Epal yun. Kahit na sabihin mo nakaupo ka, bawal yun. Ngayon ba, paano po tatanggapin ng Comelec yun? Sabi naman yung Karo Amedeo, kailangan direkta kang magreklamo. Yung nga lang, kung meron kang may bayag ka. Di ba? Dito sa atin, medyo gaang pang labanan dito sa Metro Manila. Pwede kang makipag-face to face doon sa nirereklamo mo. Pero ganun pa man, di ba? Minsan nagkakatiko na, nagkakabarilan. Oh. Yung magreklamo ka ng direkta, dala mo yung complete evidence, sabi nga ni Romeo de Leon, lahat, ebidensya, ibigay mo sa Comelec, eto, kalabang ko, eto, kandidato, namimili ng boto, eto, may EPAL, eto, may premature campaigning, eto, bigay mo. Okay yung tatanggapin daw nila, mas maganda nga rin yung sabi ng Comelec eh. Dahil direktang reklamo. Paano sa probinsya? Parting Mindanao, parting Davao, sabi nga, yung magugulong lugar. Lulutang baron si Kabise. Kinireklamo dyan yung kalaban niya. Hindi na makakarating ng Comelec. Meron nga napapatay. Meron lang pinapatay. Diba? Diba nga, hindi lang nababalita eh. Pero nangyayari. Kaya po natin tinatalakay ito, mga kababayan. Kasi ilang kembot na lang, ano bang pecha tayo? Atres na ngayon. Tapos pagdating na yung 16, nangangampanya na kayo. Dapat mapag-usapan. Dapat buligdigin natin. Di ba? Hindi ka nga pwede mag-TikTok. Ang higpit ng ano ngayon, ang Comelec. Ang higpit. Sana all. Kung anong bawal ang ginagawa nila sa barangay SK election, gawin nila pangkalahatan. Gawin nila hindi lamang sa barangay. Gawin nila kapag may eleksyon ng local, diba? May mayor, may gobernador, may congressman, may konsyal, may bukulod. Doon nila ilatag. Ito bawal. Pero ang Comelec, bayan ko. Sila nagsasabi ng bawal, pero patay, di ba? Bulag din eh. Kaya nga, kitang-kita na natin sa kungkinang ilong ng Comelec, wala sila yatang nakasuwan eh. Yan lamang pong vote buying. Kabayan ko. Yung hakot system na nakasakay sa mga bus. Yung pong pinamimigay na pera, pinamimigay na kung ano. Di ba dyan po sa may dyan sa may Quezon City, yung malaking isang may arena, di ba? Doon eh. Nagkagawan pa ng soft drinks doon, nagkagawan pa ng pagkain, pati drum, tinangay. Yung iba naman po, nakuha na tumatanggap po ng pera, sinasabi, yun daw ayuda. Lusot no? Sana kung anong higpit ng Comelec dito sa pinatutupad nilang bawal ngayong eleksyon. Talaga naman sana gawin nilang maganda may masampulan. Kasi kung walang masasampulan, wala eh, di ba?
Nakaraan, no, kitang-kita na ebidensya. Wala rin, di ba? Mahanap ka pa ng complainant, maghanap ka pa ng ebidensya. Bali, wala. No? Tapos meron nga pong, di ba yung nakaraan na eleksyon, medyo questionable, di ba? Hindi naman daw dapat matalo, natalo. Hindi dapat manalo, nanalo. Di ba yung Smartmatic na yan? Ang daming question dyan. Muntik pa tayo magkaroon, di ba sinasabi nga po ng COMELEC, pilot testing. Gagamit daw po ng computer. Computerized na din po yung eleksyon ng barangay. Sabi ko, palit-lit ang barangay namin, computerized pa. Di ba? Tapos sa iba po, gagawin daw po ang eleksyon ng barangay, pilot testing ulit sa mga mall. Sabi ko, nalechi na. Bakit? Kapag eleksyon po ng barangay, sa presinto ginagawa sa mga eskwelahan, at gagawin mo sa mall, ay anak ng kamote. Di ba? Mas madali bili yan doon. Order ka na ng Jollibee, order ka ng KFC, order ka ng Inasal. Ako na bahala. Bali, wala rin po, di ba? Maraming idea ang COMELEC. Yung simple lamang po, buti nga, hindi na pinatupad yung drug testing. Di ba? Dati, bago ka tumakbo, obligado ka magpa-drug test. Urine test. Kaya nga po nung binanggit ko rin po ito kay COMELEC Chairman George Garcia, tungkol po sa drug test. Wala nang drug test, di ba ngayon? Yung bang magpapositive na kandidato sa droga, automatic ba may disqualification yun? Sagot sa akin yan, George Garcia, munti ko malaglag sa kinaupuan ko . Kahit daw po mag-positive yung kandidato, di ba? Pwede pa rin tumakbo yun. Wala raw po sa batas na disqualified yung kandidato. Para po yung nakaraan din po, di ba nagloko-lokohan po si Duterte, yung sa cocaine. Kaya yung mga kandidatong presidente, di ba, yung mga presidential natin, nagpa-urine drug test. Di ba, sino ba to? Yung si Isko. Tapos, si Lenny, si Ping, di ba? Tapos, yung boss namin, tumakbong presidente. Alimutan ko tuloy yung dating si NBG, si Norberto Gonzales. Yun, si Pacquiao, nagpa-drug test. Yun pala, kahit mag-positive ka ron, anak ng kamote, wala rin palang batas na nagsasabing disqualified ka. Di ba? Kaya nga po ito, nagpa-drug test to . Doon mismo sa sa government. Kaya alam ko po ito, nagpa-drug test ng si Bongbong sa private nagpa-drug test to . Kaya questionable, di ba? Tapos i-apply mo sa barangay. Sabi po ni George Garcia, kung magpapositive daw po yung kandidato sa barangay, baliwala raw po, walang disqualification yun. Dahil yun ang magdidesisyon, Korte Suprema. Kako, pwede bang banggitin ang pangalan ng magpapositive na kandidato? Hindi. Hindi raw pwede, bawal. Patay kang bata ka, bakit napag-drug test ka pa? Di ba pinupustura rin ng DILG na nakaraan yan? Hindi nangyari, di ba? Sabi ng DILG, dapat daw po yung mga kandidato magpa-drug test. Hindi natuloy, di ba? Bayan ko, sabi nga kung matutuloy po yung nagkakaroon ng pangilang batas para sa mga kandidato na adik na magamit ng bawal na gamot. Bayan ko siguro marami rin po mga kandidatong hindi makakatakbo kapag gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito sabi na, may paabol si Karami. Diyan dapat manghimasok nangimasok ang mga mambabatas na gumawa o amyenda ng batas, bakit nila gawin? Pag ginawa nila yan, Karami, mas marami pong congressman ang hindi makakakandidato. Dahil iba dyan, marami po gumagamit po ng pinagbabawal na gamot. Kaya nga po kung yung shabu, yan yung latak na yan yung latak.
na walang kwentang droga. Yan siya, budatak yan. Ang sinasabi nga pong masikat na mga drugs, yung ecstasy tsaka yung cocaine. Kaya nauso yung coke eh. Meron pa nga pauso ngayon, pulburon eh. Tinatago nila eh. Ngayon, sasabihin ni Caro Miguel, dapat yan ang gawin nilang batas. Paano gagawin yung batas? Yung gagawa ng batas, yan na din po yung adik. Para sinabi mo, dapat wala ng confidential fund, gumawa na ng batas para sa confidential fund. Tignan nyo na lang yung medyo late na tayo para italakayin ko itong confidential fund. Pero meron pa tayo sa Webes. Yung simpleng confidential fund na dapat awayan. Anak ng kamote pa lang itong si Inday. Ang almusal pa lang ito, pera. Isipin nyo, ilang bilyon, no? Binabasa ko eh. Ang gobyerno natin, kaya nga, nagiging usapin ng West Philippine Sea, dapat meron tayong mga makabagong armas para sa mga manlulupig dito sa ating bansa ng manakaw, sumasakop sa teritoryo natin. Ngak-ngak itong si Kalembang, si Tata Robin, pero ayaw niya tumulong. Di ba? Dapat yung buha sila ng batas, dapat itong confidential pa na ito na nasasayang. Hindi, dapat ito ilagay lang sa mga dapat kalagyan. No? Dapat doon sa mga gayang Department of National Defense, itong AFP, lahat. Huwag nilagay dito sa DepEd. No? Yung confidential pa na yan, huwag nilagay dyan. Nasasayang. Bayang Pilipinas, nananakaw, nakukupit. Talakayin po natin sa susunod na programa natin yan sa susunod na webs. No? Abangan niyo po kami ni Ka-Jack Ortiz sa Truth and Knowledge at Group Pedigulat dito po sa Kakampi Online. Sa mga nag-shoutout sa atin at patuloy na ikangay sumusubaybay rito sa programa natin Group Pedigulat dito sa Kakampi Online. Ako po si Kadyo Nansores sa programa Group Pedigulat sa Kakampi Online. God first po, Pilipinas. Thank you po. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Julan Suras sa kanyang programang Batikos Gulpid